Hi, this is Never Say Yuhay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa chapter 3 ng 2 Corinthians. At ang video ito ay bibigyan po natin ng titulo na He has made us competent as ministers of the new covenant. At ang video po ay susunod na after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aaral ng banal na salita. At sa pagkakataon ito, narito na po tayo sa chapter 3 ng ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. At bago tayo pumunta doon sa chapter 3, ay muli natin sariwain yung nakaraan nating video na binigyan po natin ng titulo na An Aroma That Brings Life. At ito pong title nito ay kinuha po natin doon sa 2 Corinthians chapter 2 verse 16. Ganito po ating mabasa. To the one we are an aroma that brings death, to the other an aroma that brings life. And who is equal to such a task? So, ito po ay may kinalaman doon sa dalawang samyo ng pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Actually, ito ay dalawang uri ng mga ministro naglingkod sa iglesia ng Panginoon na nasa Corinto. At sunod-sunod na rin natin basahin yung pong mga versikulo na nasa chapter 2 na may kinalaman dito. Ang sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, ganito po ang ating mababasa. But thanks be to God who always lead us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. Sa verse 15, ganito ating mabasa, for we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. Yan, nagkakaroon ng dalawang yung isa ay maliligtas at isa naman ay mapapahamak. Ganito po ang ating mabasa sa 16. To the one we are an aroma that brings death. To the other, an aroma that brings life. And who is equal to such a task? 2 Corinthians chapter 2 verse 17, ganito ating mabasa. Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ, we speak before God with sincerity as those sent from God. Dito po ay binigyan po natin ito ng chart. At muli natin sariwain yung chart na ating nakita doon sa unang video na ating pong ginawa doon sa 2 Corinthians chapter 2. Ganito po yung chart. Ito po ay may kinalaman doon sa samyo ng pagkakilala kay Jesus. At sabi doon, sa ikaliligtas. Merong samyo ng pagkakilala kay Jesus para sa ikaliligtas. At ito yung samyo mula sa kabuhayan sa ikabubuhay. Meron rin pong samyo ng pagkakilala kay Jesus sa ikapapahamak. Yan naman po yung samyo mula sa kamatayan sa ikamamatay. Yung samyo ng pagkakilala kay Jesus sa ikaliligtas, ito po yung mga taong tapat at hindi kinakalakal ang salita ng Diyos. Doon po sa samyo ng pagkakilala kay Jesus sa ikapapahamak, ito naman po ay yung mga taong hindi tapat at kinakalakal ang salita ng Diyos. Yan po yung ating natunghayan sa chapter 2 at ito'y patuloy na i-discuss sa atin ni Apostol Pablo o i-discuss ni Apostol Pablo o isusulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. At tayo po ay nakikibasa lang.
Ang sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 1 to 2, ganito po ang ating mababasa. Are we beginning to commend ourselves again? Or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you? You yourselves are our letter written on our hearts, known and read by everyone. Sa Tagalog, ganito po ang ating mababasa. Pinasisimulan baga namin muli na ipagkapuri ang aming sarili? O kami baga ay nangangailang gaya ng iba ng mga sulat na papuri? Ito po yung letter of recommendation sa inyo o mula sa inyo? Kayo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso na nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. So, sinasabi ni Apostol Pablo rito, hindi na namin kailangan yung recommendation ninyo. Kayo na mismo ang aming recommendation. Kayo yung resulta ng aming pangangaral. No? Na nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Naoobserbahan ng lahat ng mga tao. So, muli tayong bumalik doon po sa chart at ganito po ating mababasa. Yung samyo ng pagkakilala kay Jesus sa ikaliligtas, ito po ay samyo mula sa kabuhayan sa ikabubuhay. Ito po yung mga taong tapat at hindi kinakalakal ang salita ng Diyos. Ito po yung mga hindi nangangailangan ng sulat ng papuri. Samantalang yung samyo ng pagkakilala kay Jesus sa ikapapahamak, ito po yung samyo mula sa kamatayan sa ikamamatay. Ito po yung mga taong hindi tapat at kinakalakal ang salita ng Diyos. O kumikita sila sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Nangangailangan sila ng sulat ng papuri. No, kailangan meron silang ebidensya, meron silang recommendation letter na madadala nila sa ibang mga churches. O ako, nire-recommenda ako kasi magaling ako. Ito yung mga taong naglilingkod pero gusto nilang maglingkod na may pakinabang. At yun nga, yung binibigyan ng pagkomparasyon ni Apostol Pablo doon sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto na sinimulan niya sa chapter 2 at ngayon naman po ay nandito na po tayo sa chapter 3. So 2 Corinthians chapter 3 verse 3, ganito po ating mababasa. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tables of stone, but on tables o tablets of human hearts. So sa Tagalog natin babasahin, sabi po yan, yamang nakakayag na kayo'y sulat ni Kristo. Hindi na namin kailangan yung letter of recommendation. Katunayan, kayo na yung recommendation namin na sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin. Hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Okay? At sa pagpapatuloy ng ating pagbabasa sa 2 Corinthians chapter 3 verse 4 to 5, ganito ating mababasa. Such confidence we have through Christ before God. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Kung babasahin natin sa Tagalog, ganito ating mabasa. At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamagitan ni Kristo. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isipin ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 6, ganito ating mabasa. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of letter, but of spirit. For the letter kills, but the spirit gives life.
Okay, sa Tagalog, ganito ating basa, na sa amin naman ay napapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, dapat ang espiritu ay nagbibigay buhay. Muli natin puntahan yung chart. Ganito po ang ating mga basa. So, mayroong ministro ng bagong tipan na nag-aalay ng samyo ng pagkakilala kay Jesus. At yung sa ikaliligtas ay samyo mula sa kabuhayan sa ikabubuhay. Ito yung mga taong naglilingkod kay Jesus o nagbibigay ng paglilingkod na samyo ng pagkakilala kay Jesus na katapatan at hindi kinakalakal ang salita. Ibig sabihin, pinapahayag nila ang pangangaral ng ebanghelyo ng walang bayad. Okay? Hindi na nangangailangan ng sulat ng papuri o letter of recommendation. Isinulat sa lamang puso. Isinulat sa inyo ito sa inyong lamang puso. At isinulat sa espiritu. At ang sabi niya, ang espiritu ay nagbibigay buhay. Sa mga ministro ng bagong tipan na nagbibigay ng paglilingkod sa ating Panginoon Kristo, ito yung kanilang samyo ng pagkakilala kay Jesus. Pero ito ay sa ikapapahamak, ito yung samyo mula sa kamatayan, sa ikamamatay, sila ay mga hindi tapat at kinakalakal ang salita ng Diyos. Nangangailangan ng sulat ng papuri, sinusulat sa batong puso, sinulat sa tinta, at ang titik ay ay pumapatay. So, dalawang uri ng paglilingkod, dalawang uri ng pananambahan, dalawang uri ng pagsisilbi doon po sa bagong tipan, sa iglesia na nasa Corinto. Okay, pagdating po doon sa verse 7 to 8 ng 2 Corinthians chapter 3, tinalakay niya na yung tungkol doon sa panahon ni Moses. At ganito po ang ating mababasa at ito'y kukumpara sa panahong kasalukuyan nang sinusulat niya ang kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Ang sabi po dito ay ganito, now, if the ministry that brought that which was engraved in letters on stone came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory. Transitory true it was. Will not the ministry of the Spirit be even more glorious? Sabi po doon sa Tagalog ay ganito, ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay mangyaring may kalawalatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moses dahil sa kalawatian ng kanyang mukha na ang kalawatiang ito'y lumilipas. Okay? Paano hindi lalong magkakaroon ng kalawalatian ng pangangasiwa sa Espiritu? Yun yung pangangasiwa doon sa Old Testament at ngayon naman ay yung pangangasiwa sa New Testament. Okay? 2 Corinthians chapter 3 verse 9, ganito ating mabasa. If the ministry that brought condemnation was glorious, how much more glory is the ministry that brings righteousness? Okay? So, sa 2 Corinthians chapter 3 verse 9, Tagalog na po ang ating mabasahin, sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kalawalatian, ay bagkos higit na sagana sa kalawalatian ang pangangasiwang ukol sa katuwiran. Verse 10 to 11, ganito po ating basa, 2 Corinthians chapter 3 verse 10 to 11, for what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. And if what was transitory came with glory, how much greater is the glory of that which lasts. Okay, sabi doon sa ikalawang Korinto kapitulo 3 talatang 10 hanggang 11, sapagat katotohanan ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito nang dahil sa kaluwalhatiang sumasagana.
Sapagat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang ang natili ay nasa kaluwalhatian. So yung bagay na lumilipas may kaluwalhatian eh. E di lalo nang may kaluwalhatian yung bagay na nananatili at tumatagal. Okay, so 2 Corinthians chapter 3 verse 12 to 13, ganito ating mabasa. Therefore, since we have such a hope, we are very bold. We are not like Moses, who would put a veil over his face to prevent the Israelites from seeing the end of what was passing. Okay, yamangang mayroong gayong pag-asa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. At hindi gaya ni Moses na nagtalokbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyong lumilipas. So, ginawan illustration ni Apostol Pablo yung pagtatakip ng mukha ni Moses, yung paglalagay niya ng talokbong na sinasabi nga para hindi maunawa o hindi makita ng mga anak ni Israel yung paglipas nung kaluwalhatian ng kanyang mukha. Okay? So yun yung tinutukoy ni Apostol Pablo. Itong illustration ito gagamitin niya kaya nga nilagay niya itong illustration doon sa mga bumabasa ng lumang tipan na hindi nila nauunawaan. Okay? So, makikita natin 2 Corinthians chapter 2 verse 14, ganito ang ating mabasa. But their minds were made dull. For to this day, okay, the same veil remains when the old covenant is read. It has not been removed because only in Christ it is taken away. So muli natin basahin 2 Corinthians chapter 2 verse 14, but their minds were made dull. For to this day, ngayon, to this day, ito yung panahon ng church, panahon ng 57 AD, ng panahon na sinusulat niya yung kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Panahon na po ito ng bagong tipan, panahon na umiiral ang church ng ating Panginoong Kristo na nasa Korinto. Sabi niya, but their minds were made dull, for to this day, the same veil remains when the old covenant is read. It has not been removed because only in Christ it is taken away. So makikita natin dito, ang inaalis po dito, hindi po yung old covenant, kundi yung talokbong na itinalokbong ng mga taong pangkasalukuyan noong 57 AD o mga Hudyo ng 57 AD na mga naging Kristiyano o naging member na ng church ng ating Panginoong Kristo nilagyan nila ng talokbong yung old covenant. Pero binabasa nila. At yun nga, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, ang pinupuntusan dito ni Apostol Pablo, hindi nila nauunawaan. Okay, so sa Tagalog, ganito ating mabasa. Dapat ang kanilang pag-iisip ay nagsitigas. Sapagkat hanggang sa mga araw na ito, okay, pagka binabasa ang matandang tipan, hanggang sa araw na ito, sabi niya, binabasa pa rin yung matandang tipan. At alam natin pag sinabing matandang tipan, ito yung mga sulat o yung mga libro doon sa matandang tipan. Yung 5 libro ni Moses, yung mga awit, at yung mga propeta. Okay? So patuloy pa rin binabasa. Hindi naman to inalis. Pero ang inaalis dito, yung itinalokbong dito. Yung nagpalabo sa kanilang pag-unawa. No? Ang talokbong ding iyon
ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y inali sa pamamagitan ni Kristo. Okay? 2 Corinthians chapter 2 verse 15 to 17. Ganito ating basa. Even to this day, when Moses is read, kanina yung Old Testament o Old Covenant yung binabasa. Ngayon naman, in-specify na, no? O niliit na doon sa 5 books of Moses. Even to this day, when Moses is read, a veil covers their heart. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Okay, sa Tagalog, ganito ating mabasa. Dapat hanggang sa araw na ito, kailanman binabasa ang aklat ni Moses. Hanggang sa araw na ito, hanggang sa time ng church, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailanman magbalik sa Panginoon ay maaalis ang talukbong. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. So, tingnan po natin yung chart na itong chart na ito ay nadidivide sa dalawang panahon. Yung panahon ng lumang tipan, yung sabi ng sumulat ng Hebreo na time pass, at yung panahon ng bagong tipan na sinasabi na sumulat ng aklat ng Hebreo na ito po yung last days. No, na kung saan naandun po yung church ng ating Panginoon Kristo, sapagat ang church ng ating Panginoon Kristo ay tinatag noong 33 AD. At itong pagkakasulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay noong 57 AD. Itong mga sulat ni Moses at yung mga bagong tipan, mga sulat sa bagong tipan, sa lumang tipan, sulat ni Moses, kagaya ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, binabasa pa rin nila ito doon sa Corinthian Church. Pero sa iba, ito ay natatalukbungan. Sa iba, naaalis na yung talukbong. Yung mga nakakilala na sa ating Panginoon Kristo. Yung na kay Kristo, alis na yung talukbong. Nauunawaan na nila pag binabasa nila yung lumang tipan. Lalong-lalo na yung sulat ni Moses. Pero doon sa iba, na natatalukbungan pa, hindi nila naunawaan. Hindi nila naintindihan. Kaya nakakagawa sila ng mga paglilingkod na samyo ng pagkakilala nga kay Jesus, pero ito ay sa ikamamatay at hindi ito sa ikabubuhay o sa ikaliligtas. So yun yung ipinakikita ni Apostol Pablo rito. At doon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ang sabi po dito ay ganito, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Muli ko babasahin, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. So, sa Tagalog, ganito ating mabasa. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, o ikalawang Korinto kapitulo 3 talatang 18, ang sabi po ay ganito, dapat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. So, nagkakaroon tayo ng transformation. Tayong wala ng talukbong. Tayong nakakaunawa nung
binabasa nating matandang tipan. Okay, sa iba na bumabasa ng matandang tipan ay hindi na naunawaan. Kaya nangyayari, ang pagkakaintindi nila, alisin na lang yung matandang tipan at tayo na dito sa bagong tipan, alisin na yung kautusan ni Moses at dito na tayo sa bagong kautusan. Pero makikita natin, hindi po yun tinatalakay ni Apostol Pablo. Hindi po tayo naalis dun eh. Kundi ang inaalis, yung talukbong doon sa mga taong hindi nakakaunawa. Pero wala nang problema doon sa mga tumanggap kay Kristo dahil kapag binabasa nila ang matandang tipan, kapag binabasa nila ang si Moses, yung 5 books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, inaunawaan nila. So sila yung mga hindi napapahamak. Kaya muli natin balikan itong ating chart. Ganito ating mabasa. Merong ministro ng bagong tipan na may samyo ng pagkakilala kay Jesus na ito ay sa ikaliligtas. Ito yung samyo mula sa kabuhayan sa ikabubuhay. Ito yung mga taong tapat at hindi kinakalakal ang salita ng Panginoon. Hindi nangangailangan ng sulat ng papuri, isinulat sa lamang puso. Yung paglilingkod na yan ay walang recommendation eh. Isinulat mo yan sa lamang puso, isinulat sa espiritu, at kung ito ay isinulat sa espiritu, ito ay nagbibigay buhay. Samantalang yung mga ministro ng bagong tipan na may samyuri ng pagkakilala kay Jesus, pero ito ay sa ikapapahamak, samyo mula sa kamatayan, sa ikamamatay. Ito yung mga taong hindi tapat at kinakalakal ang salita ng Diyos. Ito ay nangangailangan pa ng letter of recommendation, at ito ay nasusulat sa kanilang batong puso. At ito ay sinulat sa tinta. Siyempre, kung ito ay sinulat sa tinta, ito ay may titik, pero ang titik na ito ay pumapatay. Doon po sa samyo ng pagkakilala kay Jesus ay kaliligtas. Kaya sila naligtas sapagkat kapag binabasa nila ang matandang tipan, kapag binabasa nila si Moses, nauunawaan nila sapagkat inalis na ang talukbong. Pero doon po sa ikapapahamak, kapag binabasa nila ang matandang tipan, pag binasa nila si Moses, hindi nila nauunawaan sapagkat hindi pa naalis ang talukbong. Ito po ang chapter 3. At sa pagpapatuloy po natin yung chapter 4, itutuloy lang po ni Apostol Pablo yung pagpapaliwanag na ito. Kaya kung sinundan po ninyo ako sa chapter 1, sinubaybayan niyo po ang video ito sa chapter 2, at sinubaybayan nyo hanggang sa panahong ito na chapter 3, naniniwala po ang inyong lingkod na patuloy kayong susubaybay at panonoorin yung chapter 4. Ako po, si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Pinagusahan po ninyo ang video ito. Sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong gagawin. At sana po ay i-like nyo na rin po ito para sa ganun ay marami pang maingganyo na manood ng video ito. At kung gusto nyo pong makabahagi sa utos ng ating Panginoon Kristo na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng pinapal, sana po ay i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At sana po ay huwag nyo kalilimutan ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong bilog sa aking pong likuran. Muli ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.